Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is patungkol po paano sumamba ng ayon sa utos ng Diyos. So yun po yung ating topic po para sa ano. Para lang po sa ating concept po. Ito po patungkol po sa charismatic movement. So sabi po dito, a term referring to my groups or people that trace their historical origin to the charismatic renewal movement of the 1960s and 1970s. At sabi po dito is charismatic churches emphasize the spirit and spiritual gifts. So tayo naman po dumako po sa ating Bible reading po. Ito po ay matatagpuan sa Mark 7, chapter 6 to 7 po. Ito po sabi po sa English po, no? He replied, Isaiah was right when he prophesied about the hypocrites, as it is written. These people honor with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain, their teaching are merely human's rule. Ito lang po sabi sa Tagalog. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaiah tungkol sa inyo na mga mapangkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na ituturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. So yun po yung ating Bible verse para sa araw to. And tayo naman po dumako po sa ating teaching po, no? Ito po is napaka-gandang teaching po. So unang, worshiping God involves the intellect. So kapag tayo daw po is nag-worship po sa ating Panginoon Diyos, dapat po alam po natin kung sino po yung sinasamba natin. Dapat alam po natin kung ano po ang kainan natin po ng ginagawa po natin. Hindi po yung nag-worship po tayo sa ating Panginoon, but yung intellect po natin is wala po sa Kanya. Malayo po yung iniisip po natin. Wala po yung presence of mind po natin doon po sa ating Panginoon Diyos. Then yung intellect po natin is parang malabo po, kumbaga, kung tayo po is mag-worship sa ating Panginoon Diyos. But sinasabi po dito, dapat ang pag-worship po is nag-i-involve po siya ng intellect po. So dapat open-minded po tayo. Dapat maging malawak po yung pag-iisip po natin. Dapat alam po natin kung sino po yung wino-worship po natin. So pangalawang katanungan po, worshiping God involves the emotion. So hindi po dapat yung nag-worship tayo, dapat po yung wala po tayong pakilike, yung emotion po natin is super natural, like wala po tayong nararamdaman na goosebumps po kapag na-worship po tayo. Dapat hindi po ganon. Kasi as a Christian po ako, pag na-worship po ako sa ating Panginoon Diyos, nag-i-involves po talaga yung emotion ko. Sometimes po na ito po yung kinakausap po ako ng Espiritu Santo po ng masisinan, or kinakausap po ng ating Panginoon Diyos kapag nagpipray po, nag-worship, ganyan. Parang feeling ko po, palagi pong kausap ang aking Panginoon Diyos. Din minsan is naluluwa na lang po ako ng bigla-bigla na hindi ko naman po dahilan. Pero I know as of now po talaga na alam ko na po na si God po ang may dahilan nun. Kasi kapag nag-worship po ako, involves my emotionality po. So pangatong katanungan po, worshiping God's involves action. So pag nag-worship dito po tayo sa ating Panginoon Diyos, nag-involves din po tayo ng action. Hindi po yung parang narinig lang po natin siya, then hindi po natin siya a-apply, wala po tayong action na gagawin. So, hindi po ganun yung tinuturo po ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga po doon, obey the Bible po, what it says. So, kailangan po natin i-obey po yung Bible, then after obeying, kailangan po natin mag-take ng action para ma-implement po natin kung ano po yung sinasabi po ng ating Panginoon Diyos po para po sa atin. So, yun lamang po para sa ano na ito. Maraming salamat po sa pakikinig, and see you ulit bukas para po sa ating daily devotion.